Bago natin simulan ang kwento na ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na okay lang ba na yayain ko kayong mag-follow sa ating Facebook page, Ang Ermitanyo. Same pa rin sa ating channel. Simulan na natin. Ang kwento na ito ay karanasan ito ng mayamang kakilala ng aking lolo na si Lolo Boy. Ang bida natin ngayon ay tawagin na lang natin sa pangalang Emil. Nangyari ito noong 1999 sa lugar ng Cebu. Itong mga panahon na ito, nasa 18 gulang na itong si Emil. Ulila na sa mga magulang itong si Emil. Gawa nung maliit pa siya ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang sa hindi malamang dahilan. Meron namang kumupkop kay Emil na isang matandang babae, subalit sa kasamaang palad, namatay rin ang kumupkop sa kanya dahil na rin sa katandaan. Wala ring mga kamag-anak itong si Emil sa Cebu dahil ayon pa sa ilang nakakilala sa mga magulang ni Emil, tubo yun ng libertad. Nagpalaboy-laboy itong si Emil sa syudad ng Cebu. Ang kanyang ginagawa noong bata pa siya, hinahalukay niya ang mga basurhan ng mga malalaking restauran doon sa Cebu para manguha ng mga kalakal para ibenta. Meron namang nagbibigay sa kanya paminsan-minsan ng pagkain. Kaya lang, may mga araw ding napipilitan siyang kumain ng mga pagkain na nabubulok doon sa basurhan. Pakiramdam noon ni Emil sa kanyang sarili, kung sino man ang pinakamalas na nilalang dito sa mundo, walang iba kundi siya. Kamuntikan pa siyang magpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa mataas ng tulay. Subalit bigla siyang natauhan nang may pumigil sa kanya na isang lalaking putol ang kabilang paa. Habang nakatayo siya sa taas ng tulay, ipinikit niya ang dalawa niyang mga mata habang humihingi ng kapatawaran sa ama sa gagawin niyang pagtalon doon. Tatalo na sana siya nang may sumigaw sa hindi kalayuan sa kanya na isang lalaking may hawak na sako na naglalaman ng mga kalakal. Putol rin ang kabilang paa nito, kaya naman may hawak-hawak yung trapeze o tungkod para hindi matumba. Tatalo na sana siya doon nang may sumigaw ng, Wag mong gagawin yan! Ano, baliw ka ba? Kapag tumalon ka dyan, anong akala mo sa sarili mo? Hindi ka na maghihirap? Diyan ka nagkakamali. Dahil ang mga taong nagpatiwakal, kailanman hindi tatanggapin sa gingharian ng Panginoon. Magpasalamat ka nga kumplito ang mga paa mo at kamay. Tingnan mo ko. Isa lang ang mga paa ko, pero kinaya kong sumabay sa hamon ng buhay. Halika nga, may pagkain akong dala dito. Bumaba ka dyan. Nang marinig yun ni Emil, dahan-dahan naman siyang bumaba at umupo sa katabi ng lalaki. Medyo nasa edad 30 na ang lalaking yon. Nagsasalo ang dalawa sa pagkaing dala ng lalaki. Nang mabusog na itong si Emil, dahan-dahan naman niyang naalala ang mga habilin ng matandang kumupkop sa kanya noong nabubuhay pa yon. Ayon dito, kapag nahirapan siya sa araw-araw kung wala na siya, huwag niya raw kalimutang sumambit sa pangalan ng Panginoon. Dahil siya ang may likha sa lahat ng nilalang sa mundo, kung kaya't siya din ang malalapitan mo. Basta't magpakatatag ka lang at huwag susuko sa kahirapan ng buhay. Ayon sa lalaki, naputol ang kanang paa nito dahil nasabugan niyo ng isang lumang fire extinguisher doon sa tambakan ng mga basurahan. Nagsimula nung matagpuan niya ang lalaking pulubi din. Tila ba mayroong pumuno sa kanyang pangungulila sa kanyang mga magulang. Itinuring niyang parang tunay na ama ang lalaki. Subalit makalipas lang ang 3 pagsasama nila ng lalaki, tila ba pinagkaitan talaga siya ng tadhana na magiging masaya siya. Dahil noong tumungtong siya ng 18 gulang, nagpaalam sa kanya ang lalaking uwi na sa probinsya nito. Taga Davao pala ang lalaking yun, at nung nakaipon na yun, nagpaalam yun na uwi na. Isasama pa sana siya sa lugar ng lalaki dahil nag-iisa lang din siya doon sa Cebu.
Wala siyang kamag-anak. Pero tinanggihan niya ito dahil sa isip-isip niya kung balikan siya ng mga tunay niyang mga magulang doon sa Cebu, baka tuluyan pa siyang maligaw. Nagyakapan pa silang dalawa bago alis ang lalaki habang bumubuhos ang mga luha sa mga mata. Nagpapasalamat siya sa taong itinuring niyang anak at sa pagturing niya dito na bilang tunay na ama. Habang papasakay ng barko ang lalaki, siya naman halos maglupasay sa kakaiyak dahil muli na naman siyang mag-iisa sa hamon ng buhay. Panay pa ang pagsasambit niya sa mga taong nang iwan sa kanya habang sumisigaw sa daan dahil sa kalungkutan. Dahil sa kalungkutan at pagod nitong si Emil, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa gilid ng daan. Nagising na lang siya nang pinagtatadyakan siya ng mga grupo ng kalalakihan habang siya'y natutulog doon sa gilid ng kalsada. Bugbog sarado ang buo niyang katawan at may sugat pa siya sa ulo. Hindi na rin niya nakita kung sino ang bumugbog sa kanya dahil kaagad kumalas ang kanyang ulirat sa kanyang katawan nang hinampas siya sa ulo ng 2x2. Pagising niya, nadatnan na lang niya ang kanyang sarili na nandun na sa loob ng hospital. Mabutit hindi gaano malala ang sugat niya sa ulo kung kaya tinahi lang yun. Napaisip siya kung sino naman ang nagdala sa kanya doon sa hospital. Maya-maya pa, nakita niya ang isang doktor na naglalakad papunta sa kanyang hinihigaan. Kung kaya tinanong niya ito kung sino ang nagdala sa kanya doon. Nagulat na lang siya sa sinagot ng doktor na isa raw matandang lalaking mahaba ang balbas ang nagdala sa kanya doon sa ospital. Ayon pa dito, wala na raw siyang ipag-alala dahil bayad na raw siya doon sa ospital. Binayaran ng misteryosong matanda ang hospital bago yun umalis. At bago umalis ang matanda, may binilin yun sa doktor. Papupuntahan sa kanya ang isang bakanteng lote na may nakatirik na kubo doon sa lugar ng Badyan. Nang makalabas na siya sa nasabing hospital, kumain na muna siya sa isang maliit na karinderya dahil binilinan siya ng pera doon sa matandang tumulong sa kanya nang siyang iniabot naman sa kanya ng isang doktor. Labis ang gulo sa kanyang isipan kung sino naman ang tumulong sa kanya dahil sa pagkakaalam niya, wala siyang kamag-anak kahit isa doon sa lugar ng Cebu. Hindi na lang niya pinansin ang mga bagay na yon dahil na rin sa gutom niyang nararamdaman. Pagkatapos niyang kumain doon, nag-iisip siya kung saan siya pupunta o saan ba siya matutulog pagsapit ng gabi. Natatakot kasi siyang matulog doon sa kalye dahil baka maulit na naman ang pangyayari. Binugbog kasi siya ng mga binatilyong lango sa droga. Bago pa man sumapit ang hapon, naglalakad na siya sa daan papunta sa isang lugar na medyo masukal na. May mga puno at mga talahib. Pagdating niya doon, pinili na lang niyang maupo sa isang nabuwal na malaking puno para doon magpahinga ng pansamantala. Nakabalot pa rin ng binda ang kanyang sugat doon sa ulo, pero hindi na lang niya yon pinansin. Ang ginagawa niya, bumili siya ng isang itak at mga pako sa gagawin niyang kubo. Dahil nga may kunting salapi ang inabot sa kanya ng doktor, kung kaya't kahit papaano, malaking bagay na yon sa kanya. Mas mabuti na lang doon siya tumira sa gubat kaysa sakali baka mamatay pa siya doon. Sa ilang araw na lumipas, nakagawa rin siya ng kubo ng siyang tinutulugan niya paggabi. Subalit may nakapansin na pala sa kanya ng kanyang paninirahan doon. Yun pala ay ang may-ari ng lupa. Paglapit nito sa kanya, kinumpronta naman siya nito kung bakit nagtayo siya ng kubo doon na walang paalam. Humingi naman siya ng pasensya sa may-ari ng lupa. Nang tanungin siya ng mga ito kung taga-saan siya, kung sino ang kasama niya, paisa-isa naman niyang isinalaysay ang mga nangyari sa kanya. Nang marinig yon ng may-ari ng lupa, pa naman yung nakinig sa kanyang kwento. Dumating pa sa puntong dalhin na lang daw siya
sa bahay ng may-ari ng lupa na tawagin na lang natin sa pangalang Banoy. Nang marinig niya ang mga presinta ni Mang Banoy, tungkol sa pag-ampon nito sa kanya, subalit tumanggi na siya dito. Kuntinto na raw siya doon dahil sanay na rin naman siyang mag-isa. Sa ilang araw niyang paglalagay sa kakahuyan ng badyan, naging masaya naman siya doon kahit papano. Dahil itinuri na siyang pamilya sa lalaking yun at binigyan din siya ni Mang Banoy ng 2 kambing at mga manok. Ayon dito, para naman mayroon siyang pagkaabalahan doon sa kanyang kubo, binigyan din siya ng mga bigas at mauulam kagaya ng bigas ng mais at mga ilang isda. Pinayagan din siya ni Mang Banoy na magtatanim siya ng mga gulay at mga kamote sa lupa nitong pagmamay-ari. Labis-labis ang pagpasalamat niya kay Mang Banoy dahil sa kabaitan nitong pinakita sa kanya. Binilinan din siya nito na kung pwede ba kapag wala ang may-ari doon, siya na lang ang magtingin-tingin sa nasasakupan nitong lupa at mga tanim na mga nyog. Lumipas pa ang ilang mga buwan, naging masaya naman itong si Emil. Kahit mag-iisa lang siya doon, paminsan-minsan, dinadalaw si Emil ni Manong Banoy doon sa kanyang kubo kasama-kasama ang dalaga nitong anak. Ayon pa sa kanya, magamat isang hamak lang siyang mahirap na tauhan ni Mang Banoy, pero nakakapagtakang lagi siyang kinakausap ng dalaga nitong anak. Malambing din kung magsalita ang babaeng yon sa kanya, na para bang may gusto yon sa kanya. Hindi naman niya ito gaanong pinansin, gawa ng baka mahalata naman ito ni Mang Banoy. Itong si Emil kasi, magamat isa lang siyang hamak na pobreng alindahaw na naligaw sa lugar na yon, hindi naman maitangging may katangiang kagwapuhan din itong si Emil. Dahil ang kanyang ina pala ay Pilipina at ang kanyang ama naman ay isang British. Sa pagkakaalam niya, doon sa matandang kumukop sa kanya dati, ang kanyang ina at ama, nagkakakilala lang yun sa isang resort ng Cebu at nagkaanak at yun ay siya. Subalit nagkahiwalay ito at siya ay ipinaampon sa isang matandang babae. Kung sisipatin mo ang itsura nitong si Emil, masasabi mong anak siya ng mayamang pamilya dahil sa kutis nitong maputi, matangos ang ilong. Yun nga lang, nagmana siya sa kanyang ina. Mababa lang din. Magamat wala siyang maayos na kasuotan, nangingibabaw pa rin sa kanya ang kagandahang lalaki. Ayon sa kanya, may pagkakataon ding binibisita siya ng anak ni Mang Banoy doon sa kanyang kubo. May mga kasama yung mga babae din at may mga dalang prutas at pagkain, maging mga damit man, nang siyang labis naman niyang ikinahiya sa mga ito. Dahil sa isip-isip niya, sino naman siyang para itrato ng mga ito ng ganon? Hay nako, sana ako na lang si Emil. Biro lang, balik tayo sa kwento. Magamat hindi problema kay Emil ang pagkain at mga pangailangan sa araw-araw, pinili pa rin niyang magtrabaho at magbanat ng buto. Kapag inaabutan siya ng pera ng dalagang anak ni Mang Banoy, hindi niya yon tinatanggap. Yung mga pagkain lang at damit. Lilinawin ko lang ha, walang relasyon si Mang Emil sa anak ni Mang Boy. Dahil wala naman siyang ibang naisip na pagkakitaan, kung kaya't pinili na lang niyang gumawa ng mga uling nang siyang ibinibinta niya sa bayan. Masasabi mong napakabait talaga nitong si Mang Banoy dahil binigyan niya itong si Emil ng isang sidecar ng bisikleta